Yo mga ka-network, welcome back sa Alon Network Tutorial. Sa mga previous episode natin, natutunan natin ang iba't ibang networking topics tulad ng HSRP failover, NAT troubleshooting at IP/SLA Internet failover gamit ang real Cisco routers. Ngayon naman pag-uusapan natin ang isang napaka-common na problem sa mga home networks at home small office networks, ang tinatawag na double NAT. Madalas nangyayari ito kapag ang modem ng ISP ay naka-router mode na tapos naglalagay pa tayo ng sariling router sa loob ng network. Sa episode na ito, ipapakita natin kung ano ang double NAT, bakit ito nagiging problema at paano ito may iwasan. Ang gamit pa rin nating setup ay ang real lab environment. So meron tayong isang PC, dalawang layer 2 switch, dalawang Cisco routers at isang ISP modem internet. So ang flow ng ating network ay PC nakakonect sa LAN switch. Tapos si LAN switch nakakonect sa Cisco routers. Tapos si Cisco routers nakakonect naman sa ISP modem. Tapos si ISP modem nakakonect naman sa internet. So step 1, check natin yung internet connectivity. Una, magte-test muna tayo ng internet mula sa ating PC. So makikita natin na successful ang ping. Ibig sabihin may internet connection ang network natin. Sa Cisco routers natin may naka-configure na NAT, Show IP NAT Translation. Show. Makikita natin dito ang translation ng private IP papuntang public IP. For example, 192.168.10.10. So yan ay papunta sa public. Ito ang normal na ginagawa ng router para makalabas sa internet ang internal network. Ngayon tandaan natin na karamihan sa ISP modem ay naka-router mode din. Ibig sabihin, gumagawa rin ito ng NAT mula sa modem papuntang internet. So, ang traffic flow natin ay magiging ganito. Private IP, NAT sa Cisco router, NAT sa ISP modem, internet, at ito ang tinatawag na double NAT. Kapag may double NAT sa network, maaaring mangyari ang mga sumusunod. Problema sa port forwarding, gaming connection issues, VPN connection failure, at voice problem. Kaya sa enterprise network at advanced home network, iniiwasan ang ganitong setup. May dalawang common solution para maiwasan ang double NAT. Option 1, ISP modem is bridge mode. Kapag naka-bridge mode ang modem, magiging parang simple o simple lang modem at hindi na siya magnanat. Ang Cisco router na ang magiging main router ng network. Or option 2, i-disable ang router NAT. Pwede rin gamitin ang ISP modem bilang main router at gawing access router lang ang Cisco device. Sa enterprise setup, kadalasan ganito ang design. ISP, edge router, internal network. Iisang device lang ang gumagawa ng NAT para mas simple ang routing at mas madaling i-troubleshoot ang network. Alright? Sa episode na ito, natutunan natin kung ano ang double NAT at bakit ito nangyayari sa maraming home at small office network. Kapag parehong gumagawa ng NAT ang modem at router, magkakaroon ng double NAT na maaaring mag-cause ng iba't ibang connectivity issue. Ang recommended solution ay gumamit ng bridge mode sa modem o siguraduhin na iisang device lang ang gumagawa ng NAT sa network. Alright?
Kung may natutunan kayo sa video na ito, don't forget to like and subscribe sa Alloy Network Tutorial. Sa next episode naman, papakita natin kung paano mag-troubleshoot ng VLAN at trunk problem sa Cisco switches. Maraming salamat mga ka-network at see you sa next episode. Let's go!